Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Opisyal nang iniakyat sa plenaryo ng mababang kapulungan kagabi ang Articles of Impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Alamin pa natin ang mga detalye mula kay Mari Ocampo. Mari? Naomi, formal nang naipresenta sa House Plenary ang Committee Report No. 261 na nagdalaman ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos pagbigyan ng Kamara ang mosyon ni Bulacan Representative Agatha Paula Cruz isama sa mga additional business ng kapulungan ang mga pending panukala at reports. Ang nasabing report ay inaprubahan noong Lunes ng House Committee on Justice at ngayon ay nasa susunod na ang yugto ng proseso ang pagtalakay at botohan ng buong Kamara. Ayon kay Committee Chair Jervil Luistro, lahat ng 318 members ng Kamara ay bibigyan ng kopya ng Articles of Impeachment para masuri ito ng maigi. Ipapadala rin ang mga kopya sa Vice Presidente bilang respondent at sa mga naghain ng reklamo. Matapos mapamahagi ang mga dokumento, may 5 araw ang mga mambabatas para pag-aralan ang nilalaman nito at mga kalakip na ebidensya. Dahil dito, target maisagawa ang plenary vote sa Mayo 11. At yan muna ang ulat. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mari Ocampo. Samantala, tinawag ni Executive Secretary Ralph Recto na kasinungalingan ang mga naging paratang ni Batangas Representative Leandro Leviste. Sa pahayag sa kanyang social media account, binuweltahan ni Recto si Leviste. Anya, hindi pa niya dapat papansinin ang batang mambabatas sa tinawag pa niyang kulang sa pansin, kulang sa pag-iisip at kulang sa pagmamahal. Inakusahan niya si Leviste ng tangkang manuhol ng kalaban sa politika sa halagang 400 million pesos. Sumunod naman ang pag-alok ng 1 bilyong piso para sa pagurong ni Governor Vilma Santos. Inakusahan naman si Recto ng vote buying sa Batangas. Iginit naman ni Recto na wala itong ginagawang anumang labag sa batas at malinis ang kanyang konsensya. Nauna namang nanawagan si Senador Amy Marcos na muling pag-aralan ang EPIRA Law para maiwasan ang biglaang mataas sa singil ng kuryente. Ibinunyag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na kabilang siya sa naimbitahan ng Senado para tumestigo sa isasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa Arangada Balita, sinabi ni Trillanes na sasabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman under oath. Umaasa si Trillanes na magigising ang mga tao sa tunay na katauhan ng pamilya Duterte at malalaman lahat sa impeachment trial. I was just informed this morning na magtetestigo ko sa Senado. So itong mga babae natin, hindi ito politika, this is democracy in action. Parte ito ng ating sistema para panagutin yung mga nagkakasala. Nanawagan ang ilang mambabatas sa magpatupad ng mas striktong regulatory rules pagdating sa mga power distributors. Ayon kay Akbayan, Representative Shell Diokno, bagaman maituturing na legal sa ilalim ng batas ang pass-through cost para sa lifeline discount, hindi naman maituturing na patas ito lalo sa panahon ng krisis. Nanawagan rin siya sa mga electric companies na sagutin na ito bilang bahagi ng kanilang social obligation. Para kay Nery Colmenares ng Bayan Muna, dapat na i-renegotiate ang power supply agreement sa Meralco sa pagbili ng imported na coal at liquefied natural gas. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok at PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.